Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. So ito yung main content natin. Ito yung sa KMJS pinasa ito sa atin. Yung witawit daw, pinaniniwala ang sundo sa mga sinawim palad sa isang trahedya. Yung witawit. Hindi ba ito yung flag? Watawat yon. Corny! So ito na yon mga kababayan ko. Play natin. Mahigit 30 ang patay nung lumubog ang Ang tatlong sundo. mga bangka sa Iloilo noon lamang nakaraang Sabado. Maaliwalas naman daw noon ang panahon, kaya tuloy hindi maiwasang isipin ng ilan na baka ito dahil sa tinatawag na sundo ng karagatan o witawit. Ang trahedya, Grabe, no? paglubog ng tatlong mga bangka sa Iloilo, 2019 pa. kung saan umabot sa mahigit 30 ang mga namatay. Nabalutan ng misteryo nung kumalat ang litratong ito. Kuha raw ito ng naunang insidente. Sa kaliwang bahagi ng litrato, kapansin-pansin ang itim na imahe na parang may lumulutang na anino. So yan meron na naman tayong unidentified na object sa video. 'Di ba? Since hindi natin alam kung ano yan, katulad nung katulad nung yung Mama Mary daw sa bubong habang may nasusunog. So ito may nakita na naman na hindi maipaliwanag kung ano man 'yan, 'di ba? So bibigyan na naman ng kahulugan niya ng mga kababayan natin kung ano 'yan. Kasi ganito napapansin ko mga men. Kasi 'di ba may trahedyang nangyari, no? May trahedyang nangyari. Now, may mga namatay dahil doon sa trahedya na 'yon. Na maybe ang cause noon ay tingin ko dito parang bagyo or maulan 'di ba? Or basta natural yung cause. Ngayon, sa mga Pinoy kasi, ganito kasi ang culture natin Hindi kasi sa atin sapat 'yon. Kasi parang napaka-meaningless naman nun dahil sa bagyo or dahil sa alon kaya sila namatay. Sa atin kasi kinda meaningless kasi 'yun Kailangan mabigyan natin ng matindi-tinding reason. So, ngayon, bigla na lang makakakita tayo ng ganyan. Na totoo nga naman, sa moment na to, hindi siya na-identify kung ano siya. Dahil nakita mo na hindi mo alam kung ano yan, magkikick in na yung confirmation bias. Ito yung naging dahilan. 'Di ba? Ito na yung naging dahilan kaya lumubog. Ito na yung witawit. 'Di ba? Ganyan tayo kadalasan, yan siguro yung dahilan. Parang yung nangyari sa amin nung nag-explore kami sa San Miguel, Bulacan. Then 3 kami noon Si Ma'am Irene. Hello, shout out Ma'am Irene. Ma'am Irene. Shout out si Sir Gary, Ghostbuster, 'di ba? Ang huling namin Bahay na Pula. So, nagmotor kami noon, nagkaangkas ko si Sir Gary. Pagdating namin ng Balagtas, doon kami na disgrasya, doon kami na aksidente. 'Di ba? Nabali nga yung tuhod ko doon Sabi ganun sa akin ni Sir Gary, hindi kaya dahil nagambala natin yung espiritu sa Bahay na Pula. Kaya tayo na aksidente. Ibig sabihin nagki-kick in yung yung confirmation bias. Na kailangan magkaroon ng meaning yung kung i-analyze ko kung bakit kami na aksidente noon, meron kasi parang flagpole doon na nakabalandrang ganon. Nakaganyan, naka-islant yung flagpole. Ano bang pwedeng anuhin ko? Yun nga, nakaganyan yung flagpole dun sa daan na nagulungan ko, na parang nag-slide kami. May reason. Hindi dahil sa Bahay na Pula na minulto kami or Kaya lang, due to confirmation bias kasi, hindi kasi sapat yun Siguro kay Sir Gary, hindi sapat na dahil lang dun sa nakakalat na flagpole, kaya kami na aksidente. Kailangan mas deeper pa dun yung
yung reason. So, iniisip ni Sir Gary, baka doon sa bahay na pula yon na naistorbo natin yung mga espiritu sa bahay na pula kaya tayo na aksidente. Na kung tutuusin na kaya ganon, ang daming pwedeng lugar na pwede kami maaksidente. Bakit kailangan doon sa mismong tapat pa ng Balagtas Bridge? Ang layo nun sa San Miguel. Di kung mga espiritu doon pa lang, dapat niyari na kami doon sa lugar na yon. 'Di ba? Kaya pagka pinapairal mo yung critical thinking mo, mahahalata mo na ito ay confirmation bias lang. Ano ba ang meaning ng confirmation bias? Para yung mga bago na naririnig sa akin, ano yun, parang psychological kasi yun confirmation bias. Confirmation bias. Meaning, ano ba meaning ng confirmation bias? Kasi lagi ko sinasabi yan 'Di ba? Confirmation bias, a phrase coined by English psychologist Peter Wason, is the tendency of people to favor information that confirms or strengthens their beliefs or values and is difficult to dislodge once affirmed. 'Di ba? Parang yung tendency daw natin na pumabor sa impormasyon na magko-confirm do sa belief natin. 'Di ba? For example, ganun nga naniniwala ka na parang ganito ano ba yung pwede kong halimbawa dito wag kang dadaan diyan sa may puno na yan kasi may nakatirang diyan. May nakatirang kapre diyan pag dumaan ka diyan. Sa gabi wag kang dadaan diyan. May dumaan doon na dapa. 'Di ba? Kahit na yung mismong kahit yung mismong cause nung pagdapa niya may explanation naman dahil hindi niya nakita yung bato na nakaharang doon. Ipipilit pa rin dahil sa confirmation bias na yung kapre yung dahilan nun kung bakit siya nadapa doon. Naiintindihan niyo ibig ko sabihin? Yun ang tinatawag na confirmation bias. Na kung tutuusin, na yan mahirap na kasing yan i-debunk yan kasi nahanapan mo na ng dahilan Kahit na hindi naman yun yung reason. 'Di ba? Kahit nga sa manghuhula, ang dami niyan confirmation bias. Sasabihin ng manghuhula sa'yo, alam mo, pag nag-exam ka, makakapasa ka sa exam mo. 'Di ba? Dahil sinabi ng manghuhula 'yon. Bumagsak ka doon sa exam. Ikaw pa rin, in denial ka pa rin. Hindi, sabi kasi ng manghula, baka ang tinutukoy na manghuhula yung susunod na try ko sa exam. ikaw yung naghahanap ng meaning doon sa sinabi ng manghuhula. Kahit nag-fail yung manghuhula, nahulaan na papasa ka sa exam, ang tinutukoy niya siguro yung susunod na exam ko. 'Di ba? Ito ay nag-a-adjust lang kasi yung isip ng tao dito Paniniwala ng iba, ito raw ay sundo ng mga kaluluwa sa dagat na kung tawagin dito, witawit. Let's say witawit yan. Paano mo may itsurahan yan? Ganyan ba talaga itsura ng witawit? Kasi kung iisipin ko ito para itong para itong jellyfish Jellyfish bang itsura ng witawit? Padumen, unidentified siya o kung kamera trick man. Yambal nila sa nagliga, dira man kuno na nagkulob ang bangka. Sa dira dampi, damo nagaka-aksidente. Before umalis yung bangka sa port, hindi pa naman masama yung panahon. Posible din siguro na ito yung dahilan kasi may nagsasabi din kasi na may part sa isang dagat na mariit. Kuha raw ito ng kaibigan ni Gemma na taga Guimaras. Pagpuli niya sa Gimaras, may nakita siya nga itom sa babaw sang dagat. Ginpicturan niya. Before pa na aksidente. Sabihin natin yung Ang kaibigan ni Yung Gemma may translation kasi babasahin na ko. taga Gimaras. Pagpuli niya sa Nung umuwi siya ng Guimaras, may napansin daw siyang itim na bagay sa ibabaw ng dagat. Kaya kinunan niya ito ng litrato. Gimaras, may nakita siya nga itom sa babaw sang dagat. Ginpicturan.
Nung umuwi siya ng Guimaras, may napansin daw siya. Ay, inulit ko lang. niya. Before pa na-aksidente Bago pa raw maaksidente ang bangka, yun na raw ang nakita niya sa langit. So, meron talaga. Ito ang nakita sa babaw sang langit. Daw tao, daw something spirito. Hindi siya gusto nga siya Ayaw niyang siya ang mag-upload ng picture dahil natatakot ang daw ma-upload, siya. ginahadlok siya. Amo na ako ginsugo Kaya ako ang pinakisuyuan niyang mag-upload. So, na-trace nila yung nga nag-upload. ma-upload. Ako niya sir daw pumatsagang espiritu Pakiramdam ko, sir, ano sabi? siya. Amo na ako ginsugo yang nga ma-upload. Ako niya sir Pakiramdam ko, sir, para itong espiritu. daw pumatsagang espiritu. Gusto Ano yung espiritu na jellyfish? ko man mabulig bala sir ako kay base. Gusto ko ring makatulong, nagbabaka sakali ako may makakitang albularyo sa post ko. 'Di ba? Minsan yan ay ikakapitalize ng mga albularyo. Tuod nga may makakita man nga manugbulong, tinga nila ang dagat. Uy, 88 potential na ano to, witawit to. Pwede mong gawing content to 88. Idagdag mo sa mga sa Manila Zoo nyo ng ano, ng mga nilalang. Di ba, paano naging mukhang tao yan, men? O espiritu? Para siyang pusit or ano jellyfish di ba? Ito yung mga tentacles niya, oh. Octopus? Parang ganun Ang litrato, pinick up din ng local media. Noong Monday, may nagpadala sa akin. Sabi niya, "Sir, tingnan mo, parang kakaiba to. Parang kakaiba nga to." Bigla raw naalala ni Aljon ang kwento ng kanyang Lola Adela na ang dagat sa kanilang probinsya Minsan kasi media din no? Dapat nasa inyong mga media na yung ano yung pagde-debunk niyo dahil kayo ang nagpapasa ng information sa tao mahiwaga o sa salitang Ilonggo, mariit. Wait lang, out of topic. Iba pa ba ang Ilonggo sa Bisaya? Iba pa ba? Kasi yung asawa ng kuya ko taga Aklan, Bisaya. 'Di ba malapit lang ang Iloilo doon? Bakit iba pa yung nila? Kung ang duta mariit, mas mariit Kung ang lupa ay mahiwaga, mas mahiwaga ang dagat. idya ang dagat. Ang tatay ko damo na I do agree, no? Kasi ang majority ng dagat hindi pa na masyado na i-explore an balya sa akon kung maglakat ka gani sa ibang nga doog hindi ka Kung pumunta raw ako sa ibang lugar, Jesus Maria maglakat ka gani sa ibang huwag ka raw kalimutang magsiling ka nga magsabi ng Jesus, Maria at Jose. Kadto ka sa dagat pag Kung maliligo raw ako sa dagat, huwag ko raw magsasabi muna raw ako ng in mo Jesus sa tubi name. masiling ka lang in Jesus name. Kung ano man sang ara da hindi Kung ano man ang meron dun sa dagat ay di ka gagalawin o pakikialaman ng mga. kagid maano kag may ara ka nga naunahan. So demonyo yon kasi natatakot sa pangalan ni Jesus Diba? Minsan na rin daw nakainkwentro si Lola Adela ng sinasabing elemento ng dagat. Isang una kakadto kami sa Gimaras dito kay ti may Dati, bumibisita kami sa Gimaras dahil doon nakatira ang anak ko. ako to. Nakalampos ang bisa Pagkalipas namin, sabi ng pinsan ko, Ang sa ako nga pakaisa na ay nagadulong. hala, ba't biglang dumilim? Nako, baka di na tayo makarating nito. Ay ano ni magas, hindi kita ni kalapot. Ikaw hindi ka magpanong. Sabi ko, wag kang mag-isip ng ganyan at hindi yan maganda. Dum si mga amuna, kaya hindi naman namin. Panik. Panik lahat, nagpapanik na yung iba nga umiiyak pa. Kanan, iba nagatinyabaw. Lapit mo. Nahambalan. Sobrang lapit, bilis kasi nung Hindi naman namin. Panik. Panik ang tanan. Iba nagatinyabaw. Lapit mo. Sobrang lapit na ng itim na ulap. Bala nila ang... Minamadali na nila ang bangkero. Dasigon mo na aboard. Lord, ikaw nang bahala sa amin. Sana ay makarating at makauwi kami ng ligtas. Na makaabot kami sa among kadatuan. Kag makabalik sa among ginalinan. Kung maglantaw, wala na kami sa... Bigla na lang kaming nasa Gimaras. Sunod ako sa Konsang Gimaras. Yun lang po yung purpose, di sila matakot. Kung talagang may ganyan po, dapat manalangin sila araw-araw. Ipinakita ni Aljon ang kumalat na litrato sa kaibigan niyang psychic na si Hart alias Madam Cristala. Si Madam Cristala. Unang beses kita ko palang nakita ang picture. So, ito na yun, lahat ito isusugal na nila yung mga credibility nila, yung mga psychic. Nakapagkita ako sa nga picture, bitaw. Witawit.
Amo na siya ang taglugar sa dalong sang dagat, nagapangu Wait. Ang sabi ng psychic, unang beses ko pala nakita ang picture, nga picture, bitaw. witawit ito. Amo na siya ang Ito ay ang mga elemento sa ilalim, nasa ilalim ng dagat, bakit na lumulutang sa hangin? 'Di ba? Obviously, nakita nyo, bangka ito, 'di ba? Pero bakit nasa taas siya? At 'di ba, doon pa nga lang bali na yung logic ni Madam eh. taglugar sa dalong sang dagat, nagapanguha sang mga tao Nangunguha ang mga ito ng mga tao sa dalampasigan. nga ara sa baybay. Madam Cristala ha. Kung diri sa duta may ara kita Kung dito sa lupa, meron tayong tinatawag na si kamatayan. natawag nga si kamatayan, no? Sa dagat naman niya iya. Sa dagat, merong witawit. Daw ulod na siya. Ang Parang uod ito na kasing laki ng jeep. Bakit ganun yung kadakuan niya itsura? daw sa lakyan nga jeep, may sungo siya kada may sungay Meron itong parang sungay na ginagamit niya sa siya. paglangoy. Nga kung maglangoy sa dalong sang dagat, ang ginagamit niya sin ang maglangoy siya ang duha nga ina. Bakit nga nasa ibabaw yon? Ano, tumalon? Kung tumalon yun, ba't walang splash? 4 years or 5 years, bida siya nagagawa. Every 4 or 5 years ay lumalabas ito para manguha ng kanya. Manguha siya liwat. Tubtub hindi na siya matapna, hindi na siya mastap. Hanggat hindi na siya napipigilan, ay patuloy itong nangunguha. Di ba sinabi niya sundo? Ibig sabihin, kapanahunan na ng mamatay nung mga namamatay nun. Sundo eh. Balik na hapon nga Hanggat hindi siya napipigilan. manguha siya nga manguha. Bago ang trahedya nitong August 3, October 2015, isang bangka ang tumaob sa karagatan ng Iloilo matapos itong hampasin ng malalakas na alon. 7 ang namatay doon. Timiyari ang agahamba nga coincidence, pero sa amon niya nga mga sidekick, kaya Sabi nila, coincidence daw yon. 7 ang namatay doon. timiyari ang agahamba nga Sabi nila, coincidence lang daw po yun. Pero para sa aming mga psychic, pero sa amon niya nga mga sidekick, kaya naintindihan na mo na alam namin na hindi lang basta coincidence to. iya. Hindi siya coincidence, may posibilidad nga matabo siya liwat. Kaga May posibilidad pa. At meron pang ibang buhay ang kukunin ng dagat na yan. sulit-sulit man nga 5 years na uli. pagakuhaon liwat nga kabuhi sa dagat nga ina. Makadula kita sa area, Pupuntahan lang yung area kung saan lumubog at magdadasal. Pwede ring bendisyon na ng pare. mismo kag mga di nga o kung may pare mga magabindisyon sina sa tubig no magahaboy sila sa nga Alay rin dapat na mga puting rosas nang makatawid na ang mga natrap na kaluluwa. mga roses Sabi nung nag-criticize sa akin, ano daw ang gagawin ng kaluluwa daw sa tubig eh. para nga ma-release na sila kaya makatabok na sila sa pihak. Marami tayong legend sa Pilipinas in terms of bodies of water. Pinaka-common na legend is yung sirena. Pag may sirena sa isang lugar or shokoy, maaring may ikamatay dito ng mga tao na dumadaan. Sabi nga nila, once a year, sa isang lugar, lagi may kinukuha. Sinusundo nitong mga creature na to. Ang witawit, ari natin siya i-classify as isang engkanto o nature elemental. Ang mga haka-haka na witawi ang nasa likod ng pagtaob ng mga bangka sa Iloilo, mariing pinabubulaanan ng mga otoridad. Wala naman pong basihan yan sa science. Based sa initial testimony na na-receive namin, there was qual or in local dialect, pugada, yung biglang hangin. Sa first incident natin, there were 11 dead. Meron po tayo. Marami. Ano sinasabi ni, na every 5 years daw? Parang close yung interval. Pension immediately, pero nag-resume po dahil po maganda po ang panahon. And then nangyari na nga po yung pangalawang insidente. Ang Kala ko ba every 5 years, doon palang sablay na uli yung psychic. na rescue ay 65 katao. Casualties natin ay umabot ng 31. Squall is a sudden, violent burst ng winds. So ito nangyayari pag may mga heavy rains or di kaya mga thunderstorm. Ang bagsakan pero it will normally last na mga 1 minuto. Gayunman, ano yung itim na imaheng nakunan? Tingnan natin. 'Di ba? Nakasugal na yung yung credibility ng ng psychic. Ako ito feeling ko lang feeling ko kung ano 'yan. Nakasabit 'yan doon sa bintana kung saan siya nagpicture or
Basta something na nakasabit yan, siguro. Kasi nasa ere eh. Pero tingnan natin. Trahedya sa karagatan ng Iloilo, nalitratuhan daw ang isang witawit o yung sundo ng mga kaluluwa sa dagat. Meron nga bang ganon? Hindi siya edited. Nagtatry akong maghanap ng thread or line. Kasi baka nga naman siya yung may sumabit lang sa phone. Wala. So nakadetach talaga yung kung ano man yung object na nandun. Ang hirap imbestigahan, ang hirap itong pag-aralan. Wala siyang intention to scare anyone. Kung ano man ang nakuna niya doon nung time na nandun yun. Ngayon ang tanong, kaya pa siyang gawin? Para sagot doon, oo, hindi siya dapat katakutan. It's high time na po na tignan natin ang disenyo ng mga bangka. Hindi pwedeng every time na lang na magkaroon ng subasco o pugada, itataob tong mga bangkang ito. The people of Guimaras and Iloilo deserve safety. Ang tao sa kalibutan. Bakit hindi nila patapusin yung expert? Nung sinabing kayang i-replicate, ipa-replicate para malaman ng tao. Ang problem din kasi, yung narrative ng KMJ is, kailangan maiwan yung misteryo na yun eh. Duha, may ara ang ang tao sa kalibutan. May dalawang klase ng tao sa mundo. Duha, may ara ang May mga nakakaramdam sa kanila at mayroong kasenso hindi. kung makabatyag. So kami sila naka-intindi lang. Kami naiintindihan namin sila. Hindi, minsan nagagalit kayo eh. Kayo pa yung nagagalit pag nasusukol kayo eh. Ako ay naniniwala na meron dyan mga elemento sa ilalim ng tubig. Di ako yan nga may... Ito mga men, yung usapin ng pagkakaroon ng elemento sa ilalim ng tubig, ano lang naman yun? Wala, labas yun sa usapan. Ang pinag-uusapan natin dito kung ano yung image na nasa picture. 'Di ba? Kung ano yung image na nasa picture. Pero kung ipipilit yung elemento, ibang usapan yun. Malay mo may elemento, kung ipipilit nito na yung nasa picture, 'di ba? Sinabi na nga nung na hindi dapat katakutan. Feeling ko pinutol yun nag-analyze ng video para hindi mapahiya itong psychic eh. Kwan nga may taglugar dira sa dalaw sang tubig. Ako ay naniniwala na meron diyan mga elemento sa ilalim ng tubig. Nasa paniniwala ng iba't ibang mga kultura ang konsepto na merong sumusundo sa mga mamamatay. Sa kuhang ito ng OFW sa Taiwan na si Mary, parang establishment ito sa gilid eh. Or baka mamaya paredolya lang ito eh. Mukha naman talaga siyang naka-hold. Pero kung babalikan mo yung para siyang bato yan na nandiyan. kikita ang isang itim na imahe sa likuran. Paniniwala ng iba, si kamatayan daw. 2 araw mula nung nakuna ng litrato, si Mary bigla na lang nawalan ng malay. Confirmation bias. Naghanap ng dahilan Yung tinatawag ng confirmation bias. Now, paano kung hindi siya nawala ng malay? Makakalimutan nyo na yun kung ano yung nakuna na yun. Makalipas ang halos 1 buwan, binawian siya ng buhay. At nito lang Lunes, naiuwi sa Pilipinas. Ito pa yun. Let's say si kamatayan nga yan, ba't pinatagal niya pa ng 1 buwan? Nandun na siya eh. Pwede nang kunin agad-agad eh. 'Di ba? Bakit nung time na nandun si kamatayan sa tabi niya, kung si kamatayan man yun, bakit umabot pa ng 1 buwan? Ang kanyang labi. Magagalit na naman sa akin dyan. Hindi, tingnan nyo kasi yung yung logic nung mga pangyayari. Nandun na pala yung taga-sundo. 'Di ba? Bakit binabot pa ng hanggang binabantayan niya yun hanggang... Hindi ko talaga akalain na mangyari sa asawa ko. Hindi ko naman napansin yun, sir. Nung nilagyan lang ng bilog na ganun, pagtitigan mo, siyempre hindi naman natin akalain na kung totoo ba to o hindi. Paredolya nga. Medyo siguro naniniwala. Kasi ang sabi nung na hindi naman daw edited yung picture na yun. Pero
Pero Hindi ayon nga, sa pero- mister ni Mary na si Edwin, madalas na raw idinadaing sa kanya ng kanyang misis noon ang pananakit ng kanyang ulo. Findings ng doktor na pumutok yung ugat sa utak niya. Talagang brain dead. Pero dapat Aneurysm, no? paniwalaan si kamatayan o isang sundo Ang dapat niya i-replicate yan kung ano nasama sa litrato. I think ito yung isang picture, medyo surprising for me. Puputulin na naman. Pinakunan na rin namin ang park sa Taiwan kung saan nakunan ang litrato ni Mary sa parehong anggulo. At ito ang lumabas. Sabi sa inyo, may bato dun Sa park, nakita na may bato sa likod ng poste ng ilaw na posibleng siyang nakunan sa Di ba? Oh, nireplicate na naman. Debunk na naman yan, men. So, kung hindi madedebunk yun, katulad nung isa, paninindigan ng psychic yon kung hindi madedebunk. Ito na debunk na to, syempre, na yan, tatanggapin na ng mga tao likod ni yan. Mary. Kung phone man ang ginamit siya doon is have a very poor quality, mas nagiging prominent kasi yung mga image. Pag medyo malalaki yung mga pixels natin, mas nakakabuo sila ng imahe. Meron tayong tinatawag dyan pareidolia. Seeing an image over an object or something. Kahit na anong dahilan ng pagkamatay, ma'am, masakit talaga. Kahit na hindi tayo naniniwala doon. Oo naman. Hindi naman nai-invalidate nun yung pagkamatay ni Ana. Masakit po ang mawalan ng isang mahal sa buhay. Sa isang banda, nakamamanghang isipin na ang tao kapag mamamatay na, merong susundo sa kanya mula sa kabilang buhay. Ibig sabihin, patungo sa liwanag, hindi tayo mag-iisa. So, hindi naman binuking kung ano itong picture na to. Pero feeling ko ang layo kasi ng description niya sa Witawit. Diba? Kayo, anong interpretasyon nyo dyan? Pwede nung time na yan, may nililipad na object. Kasi mahangin yan nung time na yan, di ba? Then, napicturean niya. Kasi yung description niya na nasa ilalim ng dagat. Hindi naman nasa ilalim ng dagat yan. Kung ang sasabihin nyo, bungo kasi ito, dagat ito 'Di ba? Dagat yan, horizon ito. Tapos, parang galing sa tubig yung ang laki naman yan. Alam niyo sa War of the Worlds, yung tripod doon, na alien, ito yun pakita ko sa inyo. Ang laki naman yan, tripod, yung sa War of the Worlds, tripod. Ganito kalaki yan, min. 'Di ba? Ganyan yan, Kasi kung sasabihin mo na itong part na ito, sana ba yun? Kung part na yan ay tubig ito, tapos nandoon siya, laki niyan. Ano to, object to na hinangin dyan, hinangin, na napicturean niya. Hindi naman nag-fit ng description doon sa sinabi ng psychic Pero kinonfirm ng psychic na Witawit daw yan. Diba? Anyway, bahala pa rin kayo sa paniniwalaan nyo, Maybe, totoo naman na may mga namatay doon na pero hindi talaga siya tungkol sa kababalaghan. Lalo na ito, 'di ba? Hindi. Bahala kayo basta kung ano yung paniwalaan nyo, go lang. So, yan lang po muna. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye. Pero tingnan natin yung comment, anong sasabihin ng mga nasa comment. Water droplet daw sa bintana. Pwede, pwede. Water droplet sa bintana daw. Pwede.
Kasi ito parang nasa bintana siya eh. Pwede. Ano pa ba yung mga nasa comment? Tela lang yan na lumilipad. Ito parehas kami nung tela lang. Parang korting tao. Papaniwala kayo sa ganyang bagay, katarantaduhan. Mas blurred yung imahe sa kaliwa kaysa sa background. Authentic kaya to. Hindi naman daw siya edited, kaya lang hindi alam kung ano yun. Anyway, dalawa eh, parang water droplet daw sa bintana or nilipad na something. Diba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.